Ito pong Administrative Order number 2024-046. Dalawa po ang minamandato po natin dito. Una po, yung mga nagbebenta po ng sasakyan are required to report to LTO within 5 days from date of notary or actual delivery of the vehicle sa LTO ng bentahan. Pangalawa po, yung pong obligasyon ng buyer naman po na ilipat naman po yung sasakyan na subject of the deed of sale sa pangalan po nila within 20 working days from the date of notary or actual delivery of the vehicle. So failure on the part of the seller to report yung pagbenta niya ng sasakyan sa LTO, meron pong penalty na 20,000. On the part naman po ng buyer, kung hindi naman po niya ito na-cost yung transfer within the 20 working days period, meron naman pong 20,000 na penalty. Recently registered, and yet yung address niya 5 years ago pa. Yes po, Senator. Di ba? So dapat gagawa kayo ng sistema to make sure na yung address nito nagpaparenew ng registration ay the same pa rin. Or kung nagbago man, kailangan mag-provide siya ng bagong information. That's why tinatanong niyo yan, pag nagpa-register, meron bang katanungan doon na nagpalit ka naman ng address? Mag-issue po kami ng updated na memorandum circular para po masiguro na ang change of address at ang pag-rehistro ay nasa tamang proseso po, Senator. Under my watch, that's gonna happen. Paulit-ulit na nangyari itong ganito eh. Nag-usap na tayo, Attorney Mendoza. Alam mong malaking kapalpakan sa LTO. I hope na sinunod yung suggestion ko dahil kung hindi, manggagalitin ako. Paulit-ulit na na-register yung plaka sa lumang may-ari, original may-ari, and yet nagpasapasahan na. That has to be solved. Yes, Mr. Chair. Amin pong itong in-issue because of that incident po noong August 5 and because of the initiative of our dear Senator po. Nag-craft po kami ng guidelines regarding dun sa mga naibenta na ng mga sasakyan sa ibang tao na hindi naman po inililipat. So ito pong Administrative Order number 2024-046. Dalawa po ang minamandato po natin dito. Una po, yung mga nagbebenta po ng sasakyan are required to report to LTO within 5 days from date of notary or actual delivery of the vehicle sa LTO ng bentahan. Pangalawa po, yung pong obligasyon ng buyer naman po na ilipat naman po yung sasakyan na subject of the deed of sale sa pangalan po nila within 20 working days from the date of notary or actual delivery of the vehicle. So failure on the part of the seller to report yung pagbenta niya ng sasakyan sa LTO, meron pong penalty na 20,000. On the part naman po ng buyer, kung hindi naman po niya ito na-cost yung transfer within the 20 working days period, meron naman pong 20,000 na penalty. Ito po yung isa sa mga iniiwasan natin ng open deed of sale. Kasi yung open deed of sale na ibenta ni Juan kay Pedro, si Pedro binenta na po, ilan na po. Dahil iniiwasan po natin dito yung mga makabangga yung isang sasakyan, hindi natin alam kung sino nga habulin natin. Pangalawa po, para naman po sa mga nagbebenta ng sasakyan, para rin po ito sa kanilang ikabubuti. Ang gusto lang po natin, katulad din po ng gusto ni Senator Tulfo, ma-i-reflect po sa ORCR at sa aming sistema sa LTO ang talagang nagmamay-ari ng sasakyan po. Mas maganda nga yun para yung mga karnap na mga unit is mahuli tapos mabalik sa may-ari. Yung penalties, masyadong masait yun. Kaya ito pinarehistro ko na kaso daming daming kailangan. Dapat hindi pa muna ipina-implement. Kasi sa dami ng mga bumibili ng sasakyan, hindi pa nila alam kung paano gagawin dun sa transaction na nangyayari po. Pinag-aralan muna dun sa mga hindi nakakaalam. Ngayon po, parang nagkakagulo na po sila dun sa nangyaring sistema na pinatupad ng LTO. Sana maayos po. Malaking pera po yun para sa mga malilit na tao na nakabili ng sasakyan.
unahin muna sana yung plaka kasi marami pa pong plaka hindi nakukuha. Katulad doon sa plaka ng anak ko na nabili ng motor, hanggang ngayon wala pa. 2016 pa ho yun. Actually, sang-ayon naman, pero hindi ako sang-ayon dun sa multa, sa penalty na masyadong malaki yung penalty. Siguro dapat pag-aralan muna nila yung penalty. Now, LTO. First things first. Maganda yung nilabas yung memo, random, tungkol doon sa aking matagal nang inireklamo sa inyo yung open deed of sale. Ni-require nyo na po ang lahat ng mga seller ng mga sasakyan to inform LTO within a certain period of time. I think 5 days. Was it 5 days? And failure to do so, may fine na 20,000 pesos ata. Medyo nabulabog ako doon kasi ako nakapagbenta rin ako ng mga sasakyan na at hindi ko na-impormahan yung LTO na naibenta ko ng sasakyan yun kasi wala namang ganun patakaran noon. So paano to? 10 sasakyan ang nabenta ko ng panahon at lampas sa deadline. So 10 times 20, so may utang ako sa inyo ng 200,000. Paano yun? Sir, Attorney Greg po, Executive Director ng Land Transportation Office. Sir. Magandang umaga po, Mr. Chair. Mr. Chair, yung mga bentahan po na nangyari before the effectivity of the administrative order, it should be reported to the LTO per the said AO po, it should be reported to the LTO within 5 days from effectivity of the administrative order. However, with the concerns po na nakarating po sa opisina po namin, Mr. Chair, we are reviewing that transitory provision regarding the application of the administrative order to the previous transactions happened po. Magpalabas ko kayo ng bagong memorandum circular kasi medyo nakakalito po yun. At maraming natatakot kasama na ako doon. So dapat well-defined kung ano yung sistema na pwedeng mailatag ng sa gayon. Hindi matatalanta yung mga tao at acceptable. Yes po, Mr. Chair. We'll take that into consideration po, Ito yung Mr. Chair. administrative order. So wala muna itong multa na 20,000. Yes po. Na wala muna itong retroactive. Tanggalin siguro itong salitang retroactive. Kasi kung retroactive, pati ako, manggagalaiti ako. Sabi ko, yung kapalpakan ninyo, akong magsasuffer. Sana, noong parang naisip niyo na yan, nasabihan niyo kami, then hindi na ako magbumulta kayo. So, dapat baguhin niyo po ito at i-clarify niyo. And dapat yung information dissemination properly. Guidelines in the immediate transfer of ownership of motor vehicles. Yan. At ang pagpaparehistro po sa mga ito sa LTO. Attorney Greg, magandang umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga po, DJ Chacha. Opo, salamat sa panahon. Attorney, ito pong inilabas po na memorandum na ang petsa ay August 30, 2024. Pwede ho ba nating himayin po muna ito? Ano po ang isinasaad rito sa usapin po ng mga nakabili ng segunda manong motorsiklo? Ito man po ay electric, ito man po ay hybrid, motor vehicles po including electric and hybrid vehicles, pati po mga motorsiklo nga 2 at 3 gulong. So usapin po ng pagpaparehistro nung sale at pagpapachange po of ownership. Ano po ito? Opo, Manong Ted, ito po yung inisyu ng ni Assistant Secretary Vigor Mendoza noong August 30 po. Ito po yung nagsasaad na yung mga sale, transfer, donation or any of conveyance executed to transfer a vehicle shall be reported first to LTO within 5 days from issuance, within 5 days from execution of the deed of conveyance or actual transfer, whichever is earlier po. Aside from the reporting within 5 days, kailangan din pong i-execute po yung transfer within 20 working days naman po from the execution of the deed of conveyance or actual turnover of unit, whichever is earlier. Opo. Okay, sige po. Medyo English po kasi ito. Liliwanagin po natin para mas maintindihan ng mga kababayan natin. Okay. Meron ako motorsiklo o kotse. Okay. Ako po yung seller. Binili sa akin ito ni Chacha at nag-execute kami ng affidavit, ng sale. Alright? So ako yung seller, siya po yung buyer. Opo, ito po ay motorsiklo o kotse.
Okay. Ano po ang obligasyon ko bilang seller under the order? Ikaw po bilang nagbenta po, Manong Ted, ikaw po ay required na mag-report po sa LTO regarding po doon sa bentahan niyo po ni DJ Chacha. Okay, mag-report ako sa LTO na ibinenta ko yung aking motor vehicle dito kay Chacha at ako'y magsusumite ng mga dokumento tulad ng Yung ORCR po ng sasakyan, yung deed of sale po, tapos ID po ninyo at ni DJ Chacha. Ako po'y magre-report nito sa pinakamalapit na LTO office, hindi doon sa pinagrehistoran po ng aking sasakyan. Opo, pwede po sa pinakamalapit po na LTO office at pwede rin po ito via online submission. Okay. Ilang araw po ibinibigay sa akin ng order na ito para ako mag-report sa LTO sa akin pong ibinentang sasakyan? 5 araw po, Manong Ted. Ilang araw? 5 araw po. 5 araw po, Manong Okay. Ted. 5 araw ang ibinibigay sa akin. Okay. At kapag hindi po ako nakapag-report nito sa takdang panahon o totally po hindi ako mag-report, ano po ang penalty sa akin? 20,000 po, Manong Ted. 20,000 ang ipapataw sa akin na multa. Opo, Manong Ted. Okay. Kapag hindi ako nag-report nito sa LTO na ibinenta ko ang aking sasakyan. Opo. Sige. Opo. Okay, doon muna tayo ha. Si Chacha po na bumili ng aking auto at meron din siyang kopya po ng aking driver's license, ID ko at ng deed of sale. Opo. Ilang araw po naman, ano po ang nakatoka sa kanya? Siya naman po ay dapat i-transfer na ang sasakyan na kanyang nabili po sa inyo within 20 working days po from the execution of the deed of sale. Okay. To. 20 days po magmula noong 20 working days po. 20 working days magmula po nung notaryuhan yung pong aming deed of Opo. sale. Okay. Opo. Ano po ang kaparusahan ni Chacha kapag hindi niya po ito na ipatransfer po ng pangalan yung auto o yung motorsiklo? 20,000 din po, Manong Ted. 20,000 ang kanya pong kaparusahan. Kapag hindi siya nakapag-file po ng change of ownership within 20 days, magmula po ng nanotaryuhan yung pong deed of sale. Yung 20,000 po ay nanggaling po ito sa provision po ng Motorcycle Crime Prevention Act. Meron din po kasing nakasaad doon na kailangan i-report po ang lahat ng pagbentahan. Ngayon po, kaya po meron po tayong period, transitory period po after the effectivity for those sellers po na mag-report po sa mga nabenta nila 1 year ago, 2 years ago para po mai-record doon sa sasakyan na inaibenta na po nila ito. Para po ito din kasi sa kanilang ikabubuti. Gusto ko lang mag-idea, no? Alam mo, natutuwa ko at marami nagpe-Facebook. Balita ko marami lang nagko-comment doon sa aking bill sa kwan. Alam ba ninyo kaya ako ginawa yung bill na yan? Na yung motorcycle bill na dapat lalaki ang plate number. Pwede ba nyo pakita yung plate number sa likod? Ayan. Ito ang batas. Pwede vinyl, pwedeng sticker, decal, pwede yan. Hindi naman tatakpan yung harap eh. Liit-liit ka nung harap eh. Pinag-usapan na namin yan. Hindi naman tanga si Senator Gordon na gagawa ng bill. Hindi ako yung nagmamotorsiklo rin, ako yung nag-i-scooter, kaya hindi ako magaling mong motorsiklo, mas magaling ako mga bayo. At bawal ang plate number doon sa kabayo, kaya wala rin. At saka, hindi mo pumapatay ang taong nakakabayo. Ang pumapatay, ang dami-dami, taon-taon, on the average, we have 3 a day na binabarila ng motorsiklo. 3 to 4 killings a day. Hindi lahat ng motorsiklo ay pumapatay. Pero kung kayo mapagkamalan, paano? Kaya nga, maraming mga plate number, nililiitan o tinatanggal ang plate number. Ay sabi pa ng isa, sino man papatayin ako na naka-plate number? Marami. Dahil maliit lang, subukan nyo. Pag umikot kayo dyan sa mga paligid niyo, ako tinitignan ko yun kung tama yung ginagawa ko. Lalo pagkagabi, hindi nyo na makikita yung plate number. At pagka, yan, malaki, may color code, ginawa ko sa Olongapo yan. O yan, di ba yung color code natin? May color code, pag dilaw, alam mo, sa main road. Dito sa motorsiklo, alam mo kung anong kulay, malalaman mo kung saan lugar yan, kung anong region o anong syudad sa Maynila. At ang sinasabi po niyan ay yung mga walang plaka, yun ang mapipinalize.
at kung hindi ka nagplaka, di ba makakabuti sa inyo yan? Ang dami-daming ninanakaw na motorcycle. At kung ninanakaw yan, tinatagal ng plaka para hindi mahuli. In compliance sa ilang pong mga existing Republic Act o batas. Halimbawa, sabi po dito po sa pang-apat na whereas, no, binabanggit dito yung Republic Act number 11235 or yung Motorcycle Crime Prevention Act. Okay? Na nagsasabi nga, kinakailangan daw kapag kayo po, ay may may-ari po ng motorsiklo. Alright? Within 5 days po, itong attorney, pag itong motorsiklo mo ay iyong ibinenta, dapat within 5 days, dapat mo nang ma-report, di po ba, no? Yung pong, yung sale na ginawa ninyo sa LTO, di po ba? Okay. Opo, Manong Ted. Yes, opo. Habang yung multa po dito, tama, attorney, 20,000, di po ba? Opo, Manong Ted. Okay, pag hindi mo nagawa yan, 20,000. So, in fairness naman dito, may pinanggagalingan silang batas, no? Yung pong Republic Act number 10883 o yung an act providing for a new anti-carnapping law of the Philippines. Dito po naman sinasabi na kapag ikaw ay bumili ng auto sa LTO, ikaw yung buyer, meron kang 20 days, di po ba, na ilipat sa iyong pangalan yung ownership ng motor vehicle, di po ba? Alam niyo mga kapatid, kaya po talaga kinakailangan dito ng malawakang informasyon at kaalaman ng publiko sa ating lahat. Kasi hindi po nabanggit dito sa original na AO ni ASEC Vigor Mendoza na hindi po ninyo alam, hindi po natin alam, na kapag hindi ka sumunod, dito po mga kapatid, dito po sa Republic Act number 11235 o kaya po itong Republic Act number 10883, may kulong ito maliban sa multa na pinansyal, di ba, attorney? Opo. Tama po, Manong Ted. Nakalagay dito, failure of the owner to register within 5 days from the acquisition of ownership or to immediately report its sale or disposition shall subject the owner to a penalty of imprisonment of or arresto mayor to prisión correccional and a fine of not less than 20,000 but not more than 50,000. So kapag ho pala sa loob ng 5 araw, kung ikaw ay nagbenta ng motorsiklo, ikaw ay bumili ng motorsiklo at hindi mo ito na i-report sa LTO, pwede ka palang makulong. Yung pong sinasabi na arresto mayor to prisión correccional, gaano po kahabang pagkakakulong ni attorney? Ang arresto mayor po, 1 month and 1 day to 6 months. Ang prison correctional po, 6 years, attorney. 6 years. 6 years po. 6 years. 6 Yes, years. sir, Tama opo. po, Manong Ted. 6 years po. So, mga kapatid, so hindi po biro ito eh. Kaya nga kasi kung totoo pong ipatutupad ito ng mahigpitan, hindi lang pinag-uusapan dito yung multa na 20,000, ha? Ang pinag-uusapan po dito ay higit sa 20,000 na multa plus may kulong ka pa, attorney.